And para po sa ating text, open po natin ating mga Bible sa Colossians 3, verses 23 and 24. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Jesus Christ. And ang title po ng ating preaching for this night is The Heart of True Service. And ang ating text is yung binasa po natin kanina, Colossians 3, verses 23 and 24. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Jesus Christ. Konting introduction lang po para po sa ating text. Apostle Paul, writing to the believers in Colossae, emphasizes that Christians' duty extends into every area of life, not just public worship, but also the private, mundane moments of labor and service. Paul writes sa mga brethren ng Colossae to reminds them na ang salita ng Panginoon or ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay di lamang during services. Tuwing araw ng Wednesday at also sa araw ng Linggo. It extends sa ating mga personal na buhay din. Itong reminder ni Paul para sa mga brethren ng Colossae para dito sa ating text. Now, pupunta po tayo sa ating text. And whatsoever you do for our first point, whatsoever you do, there is no limitation, whether it's preaching, a sermon, or cleaning a floor, the believers is called to excellence in everything. Sabi dyan sa text, we Christians are called to do or to excel on everything na ginagawa natin, whether kung ito ay para sa gawain ng Panginoon o para sa ating mga personal na buhay. Commandment ng Panginoon sa atin na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kung ito ay gagawin natin para sa ating mga ministries o gagawin natin to sa mga ating personal na buhay, we should excel na mag-excel tayo and huwag natin kalimutan na everything that we do ay para sa Panginoon. It was a great reminder for us Christians that in everything, we need to remember that all we do is for the glory of God. Sa bawat gagawin natin sa ating buhay, dapat nandun yung nasa isipan natin na itong mga bagay na ito ay gagawin natin para lamang sa ikapupuri lamang ng ating Panginoon. Next is, do it heartily. Do it with passion, with diligence, with your whole being. Ibig sabihin ng do it heartily sa text ay, everything we do, we must do it with passion. Na kung may gagawin tayo para sa Panginoon, kailangan ay gawin natin ng buong buo. Bukal sa ating puso or with a sincere heart, without hesitation. Sa ating bawat gagawin sa ating especially sa ating mga ministries na hinahandle natin, dapat pag gagawa tayo para sa Panginoon, ito yung bukal sa ating mga puso na we will do sa ating mga ministry, we will excel sa ating ministry kasi alam natin ito'y isang handog natin para sa Panginoon. At ganoon din sa ating mga personal na buhay na hindi natin kakalimutan na even na walang tao na nakapaligid o nagbabantay sa atin, ay kung ano yung kagustuhan din ng Panginoon, yun din yung gagawin natin. Ganon din, we cannot say na we do it with a sincere heart, pero di naman makikita ito sa ating buhay. Ito isang malaking reminder din na bilang isang Kristiyano na nagpo-profess na dapat kapag sinabi natin gagawin natin siya na with a sincere heart, dapat meron tayong
nakikita sa buhay natin. Hindi yung sasabihin lang natin by the word sa ating mga bibig na we do this, gagawin ko to para sa Panginoon, pero on our actions, hindi naman ito nakikita. Next naman po sa ating text, as to the Lord and not unto men. We are not working to please earthly supervisors alone, but to honor our Heavenly Master. Our true boss is Christ, even if we report to our human employer. Sa ating text explains that though we give respect sa ating mga earthly supervisors, but we should not forget that the first one na ating maalala, na ating sundin, ay ang ating Panginoon. Ang ating Heavenly Master. At ganoon din, we need to check as well ang ating mga decisions and actions are still in line if we still please God, not our worldly supervisors. Dito naman sa text na to, it reminds us na dapat if dapat lagi nating titignan na para to sa Panginoon. Kasi if we please men, then parang wala rin, baliwala ito. Kasi yun nga, katulad ng mga sinabi kanina sa text na, and whatsoever you do, do it heartily. Kung nga, gagawin mo siya ng buong puso mo, pero kung hindi naman ito para sa Panginoon, wala rin, tapon din to. Kaya that's why we are reminded dito sa ating text na we should do ang mga bagay na para lamang sa ikapupuri ng Panginoon. And if we only do na ito'y gagawin natin para sa ating mga taong nakapaligid lang sa atin, we're fooling ourselves na sinasabi natin, we please God, pero makikita natin sa ating mga decisions, sa ating mga actions, na hindi naman ito naibabalik sa Panginoon. Yung example din dito is yung nagbibigay tayo ng pabor na alam naman nating we will compromise sa ating faith. Kasi mahirap, especially kung mararanasan to ng ng mga nagtatrabaho usually. Kasi kung may suggest sa'yo na, or may utos sa'yo yung supervisor mo, sino mang nakakataas sa'yo, na alam mo namang magko-contradict sa faith mo, parang mahirap gawin siya bilang isang Kristiyano na nagpo-profess ka na yung mga bawat gagawin mo ay para sa Panginoon. Actually, kanina lang din, may share ko lang. Kasi merong event this coming June. Ewan ko, napaka-timely din niya. Kasi merong event sa mga kaibigan ko na sabi, kailangan daw pumunta. Kasi birthday daw. Kaso yung birthday, first birthday kasi siya ng kaibigan ko. Then, usually, naman yan pag sinabi mo kaibigan mo, madalas sasabihin nila, punta ka naman dun, minsan lang yun. Yun yung laging sasabihin nila. Pero, yung time na yun, sabi ko sa kanila, araw yun ng linggo, and hindi ako pwede mag-compromise dun sa araw ng linggo na yun. Kasi, unang-una, araw ng Panginoon, and next is, meron akong ministry din na hindi pwedeng iiwan. And I praise God kasi, understanding din sila na hindi sila namilit na pumunta ako. And I know it's the Lord na give them the understanding. And also, yun din, na makita nila yung pag-stand ko na, kasi kaklase ko na sila way back college pa. And talagang sabi ko sa kanila, kapag araw ng linggo, it is the Lord's day. And hindi pwede na magsiset ako ng lakad or anumang bagay na matatamaan yung araw ng linggo. Next po tayo sa text is sa verse 24. Knowing that of the Lord ye shall receive
the reward of the inheritance. Ano po ba yung inheritance na sinasabi doon? Yung promise ng Panginoon na that our reward ay nasa langit. The promise of God sa kanyang mga anak ay sa lahat ng ating gawa, nakikita niya lahat ng mga efforts natin. Efforts sa gawain ng Panginoon, and He makes sure that we will get our reward. And that reward is ang meron tayong eternal place sa langit. And doon din sa inaaral ko, and nagbasa rin po ako ng commentary kay Matthew Henry. Sabi niya po doon, "It is the glory of Christians that they serve the Lord Christ, and they shall be glorious rewarded by Him." Sabi sa isang komentary nga, "If we serve the Lord faithfully and we glory and joyfully do the work of God and don't hesitate to do it, we will receive a reward from Him." Na ang sabi doon, na explain doon sa isang paragraph na sinabi ni Matthew Henry na if we do yung gawain ng Panginoon ng faithfully, with joy, and ganoon din, hindi tayo nag-hesitate na gumawa sa Panginoon, ay bibigyan tayo ng reward ng Panginoon. Yung reward na ito, hindi siya yung reward lang na nakukuha natin sa mundo, na ito'y bonus na binibigay ng Panginoon, but it's a heavenly reward, a spiritual blessing na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Meron din po akong mga ilang biblical examples na nakuha, and ang ating biblical examples po is dalawa, ang buhay po ni Joseph and buhay po ni Daniel. Ngayon po, pupunta tayo sa buhay ni Joseph. Sabi po doon, meron po ako nabasa na sabi, as a slave in Potiphar's house and later in prison, Joseph served faithfully. Alam naman po siguro natin lahat yung buhay ni Joseph. Especially po yung time na napunta po siya sa bahay ni Potiphar. And makita po natin sa buhay ni Joseph na he became slave, and paano po siya tinempt ng kaaway using Potiphar's wife. And nakulong din po siya. Pero makikita po natin na nagpatuloy po siya sa pag-serve sa ating Panginoon. Kahit na grabe yung challenges and trial na dinanas niya during that time. At ganoon din po, the Lord was with him, and everything he did prospered. Also, sa buhay niya, we can see na na hindi maganda yung mga dinanas niya sa Egypt. Pero makikita natin yung kamay ng Panginoon na patuloy na sinasamahan siya sa lahat ng mga dinanas niya sa kanyang buhay. At ganoon doon, makikita natin na sa lahat ng challenges na nakuha niya, the Lord is with him, and the Lord si Joseph prospered sa kanyang mga gawa na ibinalik sa kanya ng Panginoon yung lahat ng dinanas niya na even though na ang hirap ng mga dinanas niya, pero yung Panginoon ay nagbalik sa kanya ng blessing na makita natin sa buhay niya na yung mga blessings na nakuha niya, naging ruler siya sa Egypt, and nag-prosper siya ng sobra na even though na the world is under ng paghihirap, pero makita natin yung lugar ng Egypt is prospered sa kanilang mga pangangailangan that time. And di yun because of the Egypt, it's because of Joseph na nagpatuloy siya na magsamba sa Panginoon at gumawa sa Panginoon ng faithfully. Joseph did not complain or grow bitter, but labored faithfully, knowing God saw it all. Sa pagpapagal ni Joseph, nakita ng Panginoon na kahit nahirapan siya, ay faithful siya sa paggawa sa Panginoon. Na makita natin na sa lahat ng ginagawa niya,
ay makita natin na ni-include niya yung Panginoon. Na hindi rin natin siya makita nagreklamo na bakit siya nakulong, bakit siya nagsuffer ng ganun kagrabe. Pero makikita lang natin sa buhay ni Joseph na magpatuloy lang siya even though na binabato siya ng maraming challenges and trials sa buhay. But it is the Lord na patuloy siyang sinasamahan dyan upang malagpasan niya. And now, titignan naman natin yung buhay ni Daniel sa Babylon. Daniel served with integrity in a pagan government. Most of us, alam natin na ang buhay ni Daniel. If we check yung buhay ni Daniel, makita natin na yung faith niya, kung paano siya nag-stand bilang isang Kristiyano na namumuhay sa isang pagan country. Na makikita din natin na ilang beses din tinry ng kaaway yung stand niya bilang isang Kristiyano. Makikita natin kung paano siya pinipressure ng Babylon to compromise and kalimutan ng kanyang Diyos to serve other gods. And ganoon din, makita rin natin sa buhay ni Daniel. Sa buhay ni Daniel na even when threatened with lions then, he remained faithful to God as his ultimate authority. Na makita din natin doon sa buhay ni Daniel na kung tayo siguro, nakikita ko kung ako, for sure matatakot ako kung ako yung nandun sa posisyon niya. Kasi sino ba ang hindi matatakot kapag kasama mo yung mga leon sa den? For sure madami sila. And ewan ko sa inyo kung ganoon din ba yung mararamdaman nyo. Pero ako, for sure, matatakot ako. Pero makikita natin sa buhay ni Daniel na yung trust na sa Panginoon and nagtiwala siya na yung Diyos na kasama niya ay di siya papabayaan while he's in the den of lion. And makita natin, nakalabas po siya ng buo, walang kagat, na may ulo. And makikita po natin na yung Panginoon po natin na meron tayo ay nandyan, palagi na gagabayan tayo sa lahat ng pagsubok na meron tayo na dadanasin natin. Now, paano po ba natin ma-apply naman yung mga natakil kanina sa upper verses from verse 23 and the mid of verse 24 sa ating modern na pamumuhay bilang isang mga Kristiyano. First, sa ating workplace and school. Whether you are a teacher, nurse, janitor, barista, or student, your work is worship. We should put on our mind that sa kahit anong katayuan natin sa ating mga trabaho o anumang posisyon meron tayo sa buhay, dapat we should live as an example sa mga taong nakapaligid sa atin. Na tayo mga Kristiyano, we're a living testimony na ang ating buhay dapat be an example para sa mga kakilala natin, especially kasi nakakaya kung nabumuhay tayo ng iba kesa sa araw ng linggo, araw ng Miyerkules, and sa the rest na wala tayo sa simbahan, tayo namumuhay ng iba. And we're contradicting sa pinapofess natin. And our life is also our testimony if we truly living a Christ-like life. We should be careful sa ating mga ginagawa dahil if we profess that we are Christians, madaming taong nakatingin sa bawat galaw natin. Kaya dapat mas magkaroon tayo ng integrity sa pagtrabaho natin at ganoon din sa mga student natin na pakita natin na nag-aaral tayo ng mabuti. And if we don't do these things, magbibigay ito ng pula sa pangalan nating Panginoon. Kasi
yun nga, katulad na sabi ko kanina, we are living testimonies and ganun din ang ating mga trabaho bilang isang mga employee ay dapat nakikita sa atin yung pagiging tapat natin sa pagtatrabaho. Hindi natin isipin na yung ibang tao, but isipin natin na we're working kasi alam natin na ito'y para sa Panginoon. At ganoon din sa mga estudyante natin na pag sinabing mag-aral tayo. Kasi katulad nga nung sa una, sabi doon and whatsoever you do it heartily. Now, everything that we do, we should excel sa ating pag-aaral. Next is, sabi doon, avoid eye service, working only when watched. Dapat tayo bilang isang mga Kristiyano, hindi tayo, wala tayong ganung ugali na gagawa tayo kasi alam nating may nakabantay sa atin. Dapat mas lalo tayong magpursige na gagawin natin yung mga inatang sa ating mga trabaho kasi alam natin na itong trabaho na meron tayo unang-una ay galing sa Panginoon. And we are blessed na meron tayong trabaho kasi nakita naman natin, in reality, ang hirap humanap ng trabaho. Pero tayo, na lalo-lalo na Kristiyano, may mga trabaho tayo. That's why, huwag nating kalimutan na yung magtrabaho tayo kasi ito, isang form of service din natin sa Panginoon na nagtatapat tayo na sa ating mga trabaho. At ganun din, sabi, cultivate diligence in integrity, knowing God is always watching. Na alam natin na we're aware na ang Panginoon ay nakabantay sa atin while nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, and magkaroon tayo ng integrity nga to do yung mga bagay na kahit hindi sa church, kahit sa labas, dapat meron tayong puso na patuloy na maggawa sa Panginoon, na makita rin ng ibang tao na magtataka sila kasi usually sa labas, gagawa sila ng paraan para makapanduga sila, na makakagawa sila ng mabilis, makakagawa sila ng base sa kanila, na parang sila yung boss, na magtatrabaho sila na akala mo sila yung masusunod. Pero dapat tayo mga Kristiyano, patuloy tayong maggawa na naalala natin ng Panginoon sa bawat gawain natin. Next naman po is in the home. Homemakers, parents, caregivers, your labor may feel unseen, but it is sacred. Raising a child, cleaning a home, preparing meals, do it as to the Lord. Na sa ating man sa mga bahay, na let's remember na ang bawat efforts natin ay nakikita ng Panginoon. Kahit na nagwawalis tayo, naguhugas tayo ng pinggan, kaya dapat maging masipag tayo pagdating sa bahay. Na makita na hindi lang pag may bisita, syempre. Dapat yun maging normal na magkaroon tayo ng puso na we do yung mga gawaing bahay. Kahit gawaing bahay lang yun, hindi lang nga natin nilalang yun. Kasi bilang sa isang bahay, yun din yung duty natin bilang, especially sa mga anak, kasi yung mga ganong gawaing bahay naman, kung bibigay yun sa anak. Kaya dapat tayong mga anak, maging masipag tayo pagdating sa gawain sa bahay. Dapat di lang tayo masipag sa paggawa sa ministry sa church, ganoon din sa bahay. Kaya sa bawat gagawin natin, ganoon din kahit sa mga magulang na minsan di tayo nare-recognize sa mga gawa natin. Usually kasi magulang, sila yung mas maraming ginagawa. Kasi especially sa mga inang ng tahanan. Pero huwag natin kalimutan na ang Panginoon, ang Diyos, ay nakikita ang bawat ginagawa natin. And our efforts are not in vain sa harap niya. But nakikita niya ito, and ang Panginoon, bibigyan tayo ng reward.
And not just yung katulad ng sinabi ko, yung reward na binibigay ng Panginoon, hindi lang to lagi yung bagay na gusto natin, hindi lang yung mga bagay na nandito sa mundo. Laging isipin natin ang reward na ipagkakaloob ng Panginoon sa atin ay spiritually, heavenly, na ito makikita natin lagi na unang-una lagi dapat pumasok sa atin pag gagawa tayo sa Panginoon na ito, gagawin ko to not because of gusto ko lang gawin o gagawin ko to dahil inutos lang sa akin, but gagawin ko to para sa Panginoon. Amen. Then, para po sa last part ng ating verse, sabi dyan, He shall receive the reward. On the last part ng ating text, sabi, ano nga ba yung heavenly reward na makukuha natin sa pamumuhay ng tapat sa Panginoon? Meron po tayong dalawa. Ang una is heaven's inheritance. Then, ang next po is God's commendation. Una po, heaven's inheritance. Sabi sa 1 Peter 1:4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Sabi sa verse, our inheritance na makukuha ay galing langit, which is incorruptible, undefiled, and not faded away. It's a great reward na marireceive natin bilang isang mga Kristiyano, yung reward na heavenly. Kasi itong mga bagay na nandito sa mundo, ito lahat ay temporal lamang. Ito'y nasisira, nawawala. Pero yung reward na makukuha natin from God, which is a heavenly reward, it is eternal. It's a great reward na makukuha natin bilang isang mga Kristiyano. Kaya dapat magalak tayo na patuloy na gumawa sa Panginoon upang tayo makareceive ng reward na galing sa Panginoon din. So next is God's commendation. Sabi sa verse Matthew 25, verse 23, His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Next, sabi dyan is God's commendation. Just like ng mga sinabi kanina, na God sees all our efforts on serving Him, at di niya lang to nakikita, God will also reward us more. Kaya, dun sa verse, sabi dyan, I will make thee ruler over many things. Enter thou into joy of the Lord. Na magkaroon daw tayo ng joy, especially sa paggawaan sa Panginoon. Magkaroon tayo ng puso na katulad dun sa verses kanina na sinabi na do it heartily. Na habang gumagawa tayo sa Panginoon, ay dapat bukal sa puso sa atin na gumawa para sa Kanya. Kasi alam natin na yun nga, di natin to gagawin because of ourselves and because gagawin natin to para sa Kanya. Yun po para po sa ating preaching sa ngayong gabi. And to close po, mabilis lang po yung preaching ko. Sana po may mga natutunan po kayo. Yun po, to close po ang ating preaching po sa ngayong gabi. Let this be our motto in all things. Ephesians 6:6 po. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. All labor, whether seen or unseen, secular or spiritual, is sacred when done unto the Lord. Sana na maalala natin sa ating bawat ginagawa na whether napapansin ba to o hindi, kung para sa gawain ng Diyos o para sa ating mga trabaho sa school, we should do it with the heart and remember na i-dedicate natin ang bawat gagawin natin
sa Panginoon. Kasi we should remember na hindi naman tayo gagawa. Kasi bilang isang Kristiyano, dapat ka-focus tayo para sa paggawa lamang sa Panginoon. And that's why, sa bawat gagawin natin, yun dapat yung unang-una nating maalala na pag gagawa tayo, whether it's for the church, or for our work, o para sa ating mga gawain sa school, dapat unahin natin na maisip na itong gagawin ko to para to sa Panginoon. Hindi ko to gagawin to please yung mga taong nakapaligid sa akin, to please men, na makita nila na gagawin ko to kasi gusto ko humingi ng pabor sa kanila, o gusto ko na mapaboran nila ako sa mga gagawin ko. But yung maisip natin agad na gagawin natin to kasi ito para sa Panginoon. Again din, sana magkaroon tayo ng mga questions sa bawat gagawin natin na am I working for man's approval for God's glory? Na we should always check na patuloy ba na ang ating gawa ay para sa Panginoon pa rin ba? O ito'y para ba sa lang natin, for our own pleasure or for the pleasure of men? At ganoon din, do I see everyday task as worship unto Christ? Na yung bawat gagawin ko ba, ito ba'y parang isa form of worship ba para sa akin? O gagawin ko lang to kasi ito yung gusto kong gawin? Ito ba yung para ma-please ko yung sarili ko? O i-please ko ang Panginoon? Yun lang po para sa aking preaching ngayong gabi. And magsitayo po tayo for closing prayer.